Meron ba talagang masama at mabuting panahon? Hindi ba lahat ng panahon ay mabuti kasi Diyos ang may gawa niyan? So pagka sinasabi ng mga tao may bagyo, tumago tayo sa kuweba at palampasin muna natin ang galit ng Diyos. Talaga bang galit yun ng Diyos? Or is it a natural phenomenon that humans read in a human way and they humanize God? Tapos sinasabi nila, nagagalit ang Diyos. Is God's anger personal and subjective or objective? God-ordained response of God-created natural law. In other words, halimbawa, nagdumi ka ng ilog, nalaso ng ilog, namatay ang mga isda, nawala ang mga halaman, naging mabaho, sinasabi mo ba, ay nagalit ang Diyos, nilaso niya ang dagat, ang ilog, ang tubig? O yung sinasabi nating nagalit ang Diyos ay nagalit ang nature, or yung God-ordained natural law was broken, and of course, it will have a natural, automatic effect. Magkakaroon ng tunay na bunga, cause and effect, na binabasa lang natin, binabasa ng mga relihiyoso as nagalit ang Diyos. Does God need to respond personally, subjectively to every occurrence in creation? Halimbawa, ayan, nagsisigarilyo ka kasi nagalit sa'yo ang Diyos, binigyan ka ng cancer sa baga. Ganun ba talaga yung Diyos? Ay, nagagalit ako sa'yo, bibigyan kita ng cancer. Yung halimbawa, napuyat ka, naglalakad ka sa hagdan, nahulog ka, sasabihin ng mga tao, ayan, hindi ka kasi natutulog, nagalit sa'yo ang Diyos, inihulog ka. Ganun ba yung galit ng Diyos? O may natural law? Umandar ang natural law. Natural law ay bigay ng Diyos, gawa ng Diyos. So indirectly, parang Diyos ang nagalit. Pero kailangan mo talagang mag-decide ang Diyos every moment na magagalit ako, paparusahan kita, bibigyan kita ng sakit, nagagalit ako, hindi kita bibigyan ng asenso. Or, pag hindi mo sinunod ang natural law, ibig sabihin, hindi mo sinusunod ang Diyos. At pagka ang naging bunga nun sa buhay mo, parang kaparusahan dahil sa ginawa mong pagpapabaya at hindi pagsunod sa natural. Law, yung ba talaga ay personal na galit ng Diyos o automatic natural law at work? Genesis 2:2, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. So anong ibig sabihin nun? Nung matapos ang Diyos gumawa daw ng 6 days, and of course, pinag-uusapan pa kung literal ba yan o metaphorical, but anyway, hindi yan ang topic natin ngayon. Basta natapos nang gumawa ang Diyos, di tapos na siya. Alam nga namang every moment na dinumihan mo ang ilog, ay gagawa uli ang Diyos, lalasunin niya dahil nagagalit siya sa atin. Alam nga namang every moment na kinalbo mo ang gubat, gagawa ang Diyos ng baha para bahain dahil nagalit siya. O sa ginawa niya sa buong creation, nandoon na lahat, nakatakda, nakalaan, embedded, ang natural law na whatever cause will have an effect. Hindi na kailangan personal na mag-intervene ng Diyos, natural na yon, automatic na aandar na yon, hindi na kailangan maging personal. Kasi pagka ginagawa natin personal, para namang ang lupit-lupit ng Diyos, ang unreasonable ng Diyos na, ayan nagalit ang Diyos, binigyan ka ng sakit, ayan nagalit ang Diyos, nawala ka ng trabaho, pabaya ka ng babaya sa trabaho, you break natural law, meron na yung natural consequences. God does not have to make a personal decision in your case. Aanihin mo ang iyong itinanim. Hindi na Diyos ang magpapasya kung anong aanihin mo. Ikaw ang magpapasya noon kung ano ang iyong itinanim. Pero kuminsan, siyempre, meron tinatawag na time and chance, or luck, or swerte, or malas. Pero konti lang yon. Mas madalas, yung natural law ang umaandar. Na pag nagtanim ka, aani ka.
before institutionalized and formalized religion, before religious law, there was natural law. What do we mean? Una naman, ang tao, konti lang. Wala pang relihiyon. Wala pang mga organized religions. Wala pang mga doktrina. Wala pang mga regulasyon. Pero may natural law na. Ang gravity nun talagang pagka yung pumapatak ang ulan mula sa taas patungo sa baba, wala ka namang nakitang ulan na pumatak pataas. Kasi may law of gravity. Merong talbog, pero babalik din uli pababa. Kasi merong mga natural laws. Laws of physics at work. So, bago nagkaroon ng religious law, meron mo ng natural law. Ibig sabihin, superior ang natural law to religious law. May mga religious laws na superior if aligned with and in agreement with natural law. Pero pagka may religious law na kakontra ng natural law, asahan mo na ang mananaig ay yung natural law. Kasi ang religious law, marami dyan, imbento lang ng tao. Merong mga talagang galing sa Diyos. But how can you tell? Maliban na lang pag-aralan mong mabuti kung alin talaga ang galing sa Diyos. Ang Diyos, bago pa nagpakilala through religion, or bago pa kinilala ng tao through religion, nagpakilala na ang Diyos through nature. Romans 1:19-20. They know everything that can be known about God because God has shown it all to them. God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are all like by all He has made. That's why people don't have any excuse. So wala daw excuse sa mga tao not to know God. Kasi sa simula pa lang, sa halaman, sa tubig, sa puno, sa hangin, sa apoy, sa lahat ng nagaganap sa kalikasan, nagpakilala na ang Diyos. Gusto mong makilala ang Diyos? Kilalanin mong kalikasan. Gusto mong igalang ang Diyos? Igalang mo ang kalikasan. Gusto mong suwayin ang Diyos? Suwayin mo ang natural law. May consequence, magdurusa ka. Hindi kailangang personally magalit sa iyo ang Diyos para ka magdusa kasi embedded in natural law ang cause and effect. So, superior ang pagsunod sa natural law kesa sa religious law lamang. Religious law, mostly made and invented by people, which came much later, much later, does not and cannot supersede natural law. Kailan lang na-develop ang religion? Very, very recently. Pero kailan nagsimulang may tao? Takal na. Bago nagkaroon ng doktrina, bago nagkaroon ng mga statements of faith, bago nagkaroon ng hierarchy ang mga religious leaders, bago nagkaroon ng mga distinctives, nando na ang natural law. Nasabi ng Romans, yun ang mabisang pagpapakilala ng Diyos sa tao. Walang sala, walang pagkakamali, laging consistent, kahit ano pang yung religion, iisa pa rin ang laws of nature. Matthew 15:7-9. Ito ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga religious leaders. Ang dami-dami nilang turong laws. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Imagine Jesus saying that. And that was against the people of his time, against the teachings of the Pharisees, of the leaders of the law, the teachers of the law, the priests. Sabi niya, tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Hanggang bibig lang ang worship nyo, pero ang mga puso nyo malayo sa akin. Baliwala ang pag-worship nyo, walang katuturan. Kasi ang mga katuturan nyo, invento nyo lang. That's what Jesus said. Pero pwede bang umimbento ang tao ng natural law? No. Kaya nga yung mga nagpunta sa buwan, nakarating dun eh. Kahit lumalakad yung earth, umiikot yung buwan, lumalakad yung buwan. Bakit nakarating dun? Na-compute nila eh. Kung ano dapat ang kanilang speed, ang trajectory nila, saan sila pupunta. Na-compute nila because hindi nagbabago yung natural law. Hindi naiiba yung speed ng earth, yung speed ng buwan, yung ikot niyan, pare-pareho. Nandun yung natural law eh. Kaya yung mga scientific laws are reliable. Kaya kung minsan merong mga iniinom-inom tayo, pinapahid sa katawan, tinitake, pero nakalagay, no approved therapeutic claims. You know why not? Kasi wala silang enough scientific research and enough scientific tests para patunayan ang kanilang claim. Kasi dapat masunod yung statistics, masunod yung requirement ng science para tanggapin yan as truth. Eh dahil maggastos ang ganong research, yung mga iba hindi nila nagre-research, kulang ang research nila,
Puro na lang mga testimonial. Sabi ng tatay ko, effective yan. Sabi ng ganitong artista, effective yan. Pero hindi naman sila mga scientists. At yung effective kay Petra, hindi ibig sabihin na effective sa lahat ng tao. Kailangan mo ng statistics, kailangan mo ng scientific requirements to be met. Pero hindi na meet, nilalagyan nila no approved therapeutic claim. So, ibig sabihin, hindi pa yan na talaga napapatunayan ng science. At ganon ang dapat nating isaisip pagka tinasabi natin yung mga human rules, religious rules, mga testimonies, mga patotoo, dapat naka-base sa science, naka-base sa nature at sa natural law. Ngayon, yung paggawa ng Panginoon Diyos sa nature, sa kalikasan, sa daigdig, sa universe, everything is set on recycling mode. Kaya nga nasa Bible, pati water cycle Yung pagbaba ng tubig sa ilog, pag-evaporate, pagiging ulan, pabalik-balik, recycling. Kasi tapos na ang paggawa ng Diyos ng tubig. After the 6th day, tapos na ang paggawa niya ng tubig. Alam naman sa 7th day, wala pong tubig, gagawa na naman Diyos ng tubig. Kaya yung tubig, recycle. So, sasabihin ng mga tao, ay, nauubos na po ang hininga, nauubos ang oxygen, sabi ng mga hayop at tao. So, ang ginawa ng Diyos, may halaman, bubuga siya ng oxygen, ang tao naman bubuga ng carbon dioxide. So, yung tao, hayop at halaman, pag magkasama, may nare-recycle, laging hihingahin silang dalawa. And that follows in all laws of nature. Nagre-recycle. Kaya masama yung sinisira natin yung ganong cycles dahil mauubos yung supply na hindi mare-replenish. But what are we saying? Everything is set on recycling mode, on automatic, like the laws of science. Jeremiah 33:25 is an insight in that area. This is what the Lord says, I made my covenant with day and night and established the laws of heaven and the earth. Kaya kung minsan sa mga newscasts, mga news programs, sasabihin, ang araw ay sisikat bukas ng alas 5:45 ng umaga. Bakit alam mo na yun na hindi pa dumarating? Kasi na-measure na ng science ang movement ng araw, ang movement ng earth sa iba't ibang seasons na nalalaman natin. Kaya na itatakda kung kailan yung winter solstice, kung kailan yung summer, kailan yung autumn, kailan yung winter. Kasi may laws of science na umiiral. At sa ibang mga very developed places na meron silang mga gamit, nasasabi pa nila, pag uulan ngayong araw na to ng alas 3 ng hapon. Kasi meron ng scientific laws na na-discover sila. Lahat nakatakda. Ngayon, kailangan ba magalit ng Diyos pagka meron tayong ginawang paglabag sa laws of nature? God's anger need not be personal and subjective. Though it could be. Pwede naman. Wala namang makakapigil sa Diyos kung gusto niya magalit, kung gusto niyang matuwa, kung gusto niyang ikaw ay pagalingin, kahit kontra sa natural law, kaya yun ng Diyos at pwede niyang gawin. Pero all things being equal, and without the intervention or miraculous acts of God, it is the law of nature that will be at work. Even what we call God's anger. So God's anger could be automatic, natural corrections and balancing done by nature na inutusan ng Diyos. When natural law, which is God's law, which is God at work, becomes upset, which means angry due to disrespect and violation. So pag sinasabi natin, ayan, nagalit ang Diyos, tinamaan katuloy ng kidlat, may natural law at work doon at hindi kailangan nagalit talaga ang Diyos, pero namamayong ka sa ulanan, walang mga ibang puno, ikaw lang ang nando sa bukid na walang kapuno-puno, ikaw ang pinakamataas na nakatayo doon, namamayong ka na may hawak ang metal na payong, syempre pag kumidlat, pupuntahin sa pinakamataas na lugar, at yun yung payong mo, tinamaan ka, nasunog ka, sasabihin iba, naghalit sa akin ng Diyos. Ang ibig sabihin lang noon, you broke natural law. Na pagka may thunderstorm, hindi ka dapat magdala ng bakal na mag-a-attract ng kidlat. At hindi ka dapat nag-iisang nakatayo sa gitna ng bukid dahil ikaw ang tatamaan. So yung galit na yun, hindi talaga personal galit ng Diyos. It is a natural effect of what we do. It is a natural bunga ng pangginagagawa natin sa buhay. Jeremiah 6:16-19, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulokang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakababuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. So may ibinibigay na law ang Diyos. Subalit ang sabi nila, ayaw naming duman doon. So ayaw nila sumunod, i-break nila yung law na yon.
Kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trompeta. Ngunit sabi nila, hindi namin yun pakikinggan. So ayaw na talagang sumunod sa utos. Kaya't sinabi ni Yahweh, makinig kayo mga bansa, upang malaman ninyo ang mangyayari sa sarili kong bayan. Makinig ang buong sanlibutan. At ang mga taong ito'y mapapahamak bilang parusa at iyon ang nararapat sa kanila sapagkat hindi nila sinunod ang aking mga utos at itinakwil ang aking katuruan. In other words, in this particular example, it seems that the anger of God is personal and subjective. Pero pagka ito in-apply natin yung natural law, pwede mong makita na hindi kailangang maging laging subjective and personal. Pag hindi mo sinunod ang natural law, mayroong natural consequences. Only read in a poetic way, in a metaphorical way, as God's anger. So read this literally, but also read it metaphorically. Such correction, such balancing, often interpreted as punishment and discipline from God, come in the form of calamities, famines, plagues, loss, defeat, sickness, even death, at iba pa. So yung mga yan dumarating. Halimbawa, ang daming mga tao sa isang lugar. Tapos nagkakaroon ng sakit dahil sa kulang sa hygiene, kulang sa nutrition, kulang sa ventilation. Natural magkakasakit ng mga tao. Tapos sasabihin mo, nagalit ang Diyos, binigyan tayo ng sakit. Pero yung galit na yun is because nature and natural law was violated, it will have consequences. It doesn't have to be a personal anger from God. Kahit kayo mga Kristiyano, mga misyonero, bigla kayong nasa isang hotel na walang fire escape, tapos ang dami-dami yung nakatira sa hotel na yon, tapos lumang-luma na pala yung mga wiring noon, tapos nagsiklab, nasunog ang lahat. Sasabihin nyo, nagalit sa atin ng Diyos. No, ang natural law was obeyed. Meron nag-ignite, may carpet, may kortina, nagkaroon ng fire, may available oxygen for the fire to progress, tapos walang mga fire escape, hindi makalabas yung mga tao. Hindi Diyos ang nagalit nun. Hindi sila pinarusahan ng Diyos. Natural law was violated. Natural law will take its course. Ganon din sa kasakit at maging sa kamatayan. Numbers 11:31-34. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksalaksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw na lakarin sa kabi-kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nang huli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting na huli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Ang mga ito'y ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito kinagat, binuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hataava sapagkat doon nalibig ang mga taong naging hayok sa karne. So eto na naman, ang reading is personal ang galit ng Diyos, nagpadala ng sakit dahil yung mga tao mahilig kumain ng pugo. But when you look at it from natural law, when you read it from a scientific point of view, quails and other birds may carry diseases. In fact, influenza virus is actually from birds that have passed on to humans. At nararanasan yan sa
Panahon na ito, sa panahon ng maraming iba't ibang may salot na dumating sa buhay ng tao, marami galing sa ibon. Now, drying out this much bird meat around the camp could also result in contamination of food by bacteria and other insects and flies. So here you can see, pag binasa mo, in-anthropomorphize mo yan, ginawa mong human ng Diyos, dehumanize mo ang kanyang reactions, sasabi mo, nagalit ang Diyos. But if you like to look at natural law as authored by God, then natural law was angered. And because natural law naman has no emotions, so hindi pwede sabihing angered. Meron lang na naging effect ang cause. Cause and effect. This is a natural process. It is automatic. Proverbs 19:3. A person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. Oo nga naman. Yung sariling kabaliwan ng mga tao ang nagbubulid sa kanila para mahapahamak, tapos magagalit sila sa Diyos. Sasabihin nila, ang Diyos naman, pinapagalitan tayo, pinaparusahan tayo. Sila naman ang may dala sa kanilang sarili sa ganong kalagayan. Here, cause and effect is at work. Proverbs 22:3. The prudent see danger and take refuge, but the simple or the foolish keep go the penalty. Hindi kailangan magalit ang Diyos para maparusahan yung kahangalan niya ang magpapahamak sa kanya, and natural law will take its course. Cause and effect, automatic, impersonal yan. God does not have to personally cause or impose such punishments. They are automatic fruits of what is planted, effects of causes, natural outcomes of what is caused or allowed to happen. Numbers 14:25, 41 to 45. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. So again, natural law ito. Lumigid kayo doon sa walang kaaway na nag-aabang sa inyo. Pagka kayo dasal pero dumaan kayo doon sa kaaway nyo, matatambangan kayo at pwede kayo mapahamak. Obey natural law. Ngunit sinabi ni Moses, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginawa ninyong yan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. That could be personal, but it also need not be personal when they break common sense, when they do not follow good military tactics. It's as good as God is that with them, they will fail. Ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Again, it could be read in a very personal way, but it could also be read as cause and effect. Your ways violate natural law, natural intelligence, natural logic. Therefore, do not expect to be blessed by God because what you plant is what you will harvest. There is cause and effect. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moses. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugi sila hanggang Horma. Parang sinasabi yan ng mathematical laws, if P, then Q. If you did this, this is going to be the result. Sa pag-analyze sa mga nangyayari sa buhay, the ancients could have only overly anthropomorphized or humanized and personalized natural law and ascribed it to, incarnated it as personal acts of God. Ginawa nilang parang napaka-personal, pero kung tutuusin, automatic na yon. Amos 3:6, when a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When disaster comes to a city, has not the Lord caused it? Or has not God-ordained law caused it? Has not God-given logic caused it? Magandang basahin niya that kind of parallelism. You do not like to incur God's anger? You do not like to be punished by God's anger? Then do not anger nature. Do not break or disregard natural law. Do not upset the natural balance of life. Do not upset the universe. Then you will ask God to arise from His rest
intervene and save you, and break and suspend and override His own natural law with a miracle, just to save you from your intentional acts and errors. Maraming mga tao, hindi kakain pero magpe-pray sa Lord ng strength. Hindi mag-aaral, magpe-pray na pumasa sa exam. Hindi magtatrabaho, magpe-pray na magkapera. Hindi naman sila nakikipagkasundo sa mga kaibigan, nagpe-pray sila for peace. Binibreak nila ang natural law, tapos hihingi sila sa Diyos ng himala so that God will break His own natural law to accommodate them, yung mga tao na hindi sumusunod sa natural law. That won't work. Very, very seldom does it work. Ayaw mo magalit sa iyong Diyos? Huwag mong galitin ang nature. Huwag mong